Pag-uulat mula naman sa ating CMN roving reporter sa Mindanao. CMN Live Nationwide. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Mayong adlaw, mga taga Mindanao. Lalong pinaigting ang implementasyon ng gun ban sa Bangsamoro Region dahil sa seri ng pamamaril sa nasabing lugar na pumalo na sa 25 katao ang biktima simula ng ipinatutupad ang election gun ban nitong nagdaang Enero 12, 2025. Sa tala ng tanggapan ni Police Regional Office BERMM Regional Director na si Police Brigadier General Romeo Macapas, nakapagrehistro ang kanyang tanggapan ng 25 mga nasawi sa pamamaril na ang huli ay si Abdul Rashid Saidi Madesa, isang negosyante na binaril sa Barangay Malinis, Lamitan City, Basilan. Sinabi ni Macapas na magtutulungan na ang Western Mindanao Command sa pagpalawig ng Comelec gun ban sa buong rehiyong Bangsamoro. Samantala, nagpatawag naman ng isang emergency Municipal Peace and Order Council meeting si Sharif Agwak Maguindanao del Sur Town Mayor na si Ahmad Ampatuan upang mabigyang solusyon ang serye ng pamamaril sa naturang lungsod na ang mga biktima ay mga kasapi ng Barangay Peace Action Team kung saan 4 na ang mga nasawi sa pananambang simula ng ipinatutupad ang Comelec gun ban. Sa ibang balita naman, nasa kustodiyan na ng Western Mindanao Command ang 7 sumuko ng mga teroristang Dawla Islamia BIFF na kumikilo sa bayan ng Minsayap, North Cotabato. Hindi mo na pinangalanan ng mga otoridad ang sumukong mga kasapi ng Dawla Islamia BIFF. Isinuko din na ng mga naturang mga terorista sa militar ang kanilang mga armas panggera na kinabibilangan ng 2 M14 rifles, 2 M79 grenade launchers, 2 M1 grenade rifles, isang bolt action 7.62mm sniper rifle, mga improvised explosive devices at classic-classing mga bala. Ramos, CMN Roving Reporter ng Mindanao Radio, Kalikasan ng City Base, nag-ulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CMN Roving Reporter sa Mindanao.